ipi-play ko lang ito. Ipi-play ko lang ito para sa awareness ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga hindi nanonood ng flip top. Ito po yung rap battle ito. Rap battle, away ng rap. Lahat ng sasabihin nila dito, bagamat totoo, hindi dapat siniseryoso. Okay? Hindi dapat siniseryoso, ha? Kasi nga, rap battle to eh. O, parang ano lang to, wrestling. Alam mo yung wrestling na WWF? Peke man yun. Hindi naman totoo yun. Hindi naman totoo nagsasakitan ng mga yun. Mga stuntman yung mga yun. Tatanga-tanga ka pag naniniwala ka sa wrestling, tama? Tanga ka pag naniwala ka sa wrestling. Tanga ka pag naniwala ka kay Santa Claus na dyan sa North Pole, meron talagang pabrika ng laruan dyan. Ito ka bata? Ito si John Vic Rimulya gustong idemanda itong flip top at itong isang rapper na ginamit na reference yung politika sa Pilipinas. Anak ng tinapay naman yan. Sige nga, panoorin natin to and then desisyonan nyo kung dapat bang sampahan ng inciting to sedition. Lahat na lang inciting to sedition. Utang ina, ngayong administrasyon na to yung pinakamaraming kinasuhan ng inciting to sedition. Usually, kapag ka nag-inciting to sedition, ang ibig sabihin niyan, tumatalikod or lumalaban ka sa gobyerno, putang ina. Kala ko ba magaling si Marcos? Bakit ang dami niyong kinasuhan ng inciting to sedition? Wala namang kinasuhan ng mga inciting to sedition ng panahon ni Pangulong Duterte. Ang dami-dami niyong reklamo. Pero ngayon, putang ina yan, ang daming mga kinakasuhan ng inciting to sedition. So, ibig sabihin, ganun karami nagre-reklamo kay Bongbong. Kala ko magaling yan. Kala ko mahusay yan. O, panoorin natin ito tapos desisyonan nyo kung sa tingin nyo ba dapat kasuhan ng inciting to sedition to. Flip top, pasok. Ang sarap lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. O, diba? Ang ganda ng reference Kasi kailangan ko makaisip, ganito kasi sa flip top, kailangan ko makaisip ng gagamitin kong salita rito para pumatok sa taong bayan. Ano ba patok sa taong bayan ngayon? Putang ina, itong mga pagnanakaw sa gobyerno. Ano bang patok sa taong bayan ngayon? Na i-expose yung mga ginagawang katiwalian ng mga ngayon ang ginawa rito, isang aktivista, itong isang kalaban daw dito pro-government. Parang ganun yan laro yan. Kunyari ikaw pro-government ka, kunyari ikaw naman anti-government ka o mag-aaway kayo ng salita. Puta, palabas man lang yan. Ito naman si Darna Rimulya naman, putsang ina, basta lang lahat masakyan. Ito siguro gusto nitong asawahin si Sharon Cuneta. O kasi si Sharon Cuneta nagsabi na sakay na, di ba? Sa Super Ferry, lahat sinasakyan. Inan to, mas marami pang press con. Mag-usap na tayo, John Vic. Ito, seryosong tanong. Sinong nanalo sa inyo ni Boying Rimulya sa paramihan ng press con? Utang ina niyang pamilya niyo talaga, no? Kayong dalawa magkapatid, wala na kayong ginawa kundi mag-press con. Nung DOJ secretary yung kapatid mo, si Boying, puta siya ang pinakamaraming press con na DOJ secretary. Sa DILG ganun din. Actually, dalawa kayo ni Abalos. Pero mas marami ka kaysa kay Abalos. Mas marami ka kaysa kay Abalos. So ngayon ang tanong, sino ang nagwagi sa inyong dalawa sa paipalan ni Boying? Ikaw o si Boying? Putang ina, parang hindi ka pumapayag na mas marami yung kapatid mo, kailangan marami ka rin Lahat na lang, puro press con. Putang ina, gusto mo pala mag-artista, sana nag-starstruck ka. O kaya, total naman, si OG Diaz, pinagtatanggol si Trillanes. Bakit hindi ka kontakin mo si OG Diaz? Director man yun. Talent man yun? Talent, ano ba yun? Sa bagay, si DILG Secretary Abalos, nag-artista pa nga yun. Di ba, nag-artista pa yung Black Rider, Mass Rider, ewan ko kung anong rider yun sa GMA7. Putang ina niyan. Gusto yata nitong gayahin, gusto ko pala mag-artista. Gusto ko pala lagi ka nasa balita. Ba't di ka nag-newscaster? Pinalitan mo sana si Noli Di Castro para araw-araw nasa TV ka. So yun sinabi nito. Putang ina, gusto kong sirain ang buhay mo. Sa sobrang gusto kong sirain ang buhay mo, sana eleksyon ulit bukas para iboto ko si Bongbong. Dahil simula nung nanalo si Bongbong, nasira ang buhay mo. Nasira ang buhay natin lahat. So imagine, nagagamit silang reference sa sa flip top, anak ng tinapay. Di kayo nahihiya niyan, ulitin natin. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. Speaking of balakid, di ba pares kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak?
Kaakontra nyo sa tukhang, ayan yung presidente nyo, bangag. Aray, ang sakit naman nun. Oo nga naman. Oo, kasi di ba? Oo, nung panahon Oo, yung isang rapper na yun, yung balakid na yun, galit na galit kay Duterte yun. Aktivista yun Aktivista. Oo, aktivista yun. Lagi naman nagchochok. Tangina naman, tali-talinuan din. Lagi naman nagchochok. So, galit na galit kay Duterte yun. Sa sobrang galit kay Duterte nun, talagang lahat, pati yung mga war on drugs, si Kian, ginawang santo. Sa sobrang galit nila kay Duterte, putsang inang yan. Ayan na, nalusutan sila. Sabi nito yung presidente raw bangag. Kaya alam mo, grabe mag-views to ang flip top, pag nag-views yan, bilyon-bilyon. Hindi naman, milyon-milyon lang. Milyon-milyon. So maraming makakapanood niyan. Walang hiya. At saka nakatutok din yung mga flip top artists sa Amerika dito Oo, kasi minsan nga dumadayo yung mga taga-Canada, taga-US dito, nakikipag-flip top sa mga natin, rapper natin magaling mag-English. So nakakahiya ito. Binibigay naman daw kasi yung gusto nyo. Puta ko mo, kontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta mapapadroga din ako. Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan, tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Anong sinabi? Ulitin natin i-analyze natin kasi, John Vic, wag kang pikon Pinlay ko lang ito para gusto kong makakuha yung opinion ng taong bayan kung ito bang flip top na ito bang reference na ginamit nitong rapper na ito. Nakalimutan ko pangalan nito magaling to EJ something, basta magaling to. Itong rapper na ito, karapat dapat ba nakasuhan siya ng inciting to sedition? Ang sinabi niya dito, kung ganyan pa rin kayo at kung ganyan ang gusto nyo, conditional na naman. Conditional yun Gusto mo ba yan? O pag sinabi mong ayaw mo, okay. Gusto mo ba yan? Oo. Kung ganyan ang gusto mo, putang na, magrambulan tayo. Di ba? Kung ganyan ang gusto nyo, ginamitan niya ng ganun. Di naman niya sinabi na, nananawagan ako sa lahat ng mga kababayan natin na sunugin ang... Wala namang ganun. Sinabi lang niya na, ito sa akin lang pwedeng mali ako, malamang mali ako, pero sa akin lang sabi niya, kung ganyan ang gusto nyo, magsama-sama tayo. Sunugin na natin ng dapat sunugin, di ba? Ulitin natin yung reference na yan. Pasok. Puta ko mo, kontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta mapapadroga din ako. Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan... Makakamit ang pagbabago sa madugong paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan... yun yung sinabi niya. Humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan, tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Yun ang sinabi niya. So kung gusto nyo ng ganyan, tara. Sunugin na lang natin yan. Pero kung ayaw nyo naman, di wag natin sunugin. Di ba? Yun lang yun. Masyado naman kayo kasing... Alam nyo kayo, masyado kayong maarte. Ano man lang yan, palabas man lang, entertainment man yan. Parang sa mga pelikula. Hindi ba sa pelikula, minsan ginagawang masama yung pulis? Nagagalit ba kayo? Hindi naman. Pelikula lang kasi yun, di man totoo yun. Pero ito, di naman totoo to. Away ng mga ng mga artist ito. Ginamit lang nilang reference yung mga balita sa gobyerno. Kumakalat na balita sa Pilipinas. Pero di ba, hindi naman to podcast. Hindi naman to vlog. Battle man ito, battle. Tapos, ang tema ng battle, isang pro-government at saka isang anti-government. O kaya isang pro-Marcos at saka isang anti-Marcos. Di ba? So, doon? Ba't masyado kayong balat sibuyas? Masyado naman kayong maarte. Diyos ko po. Ulitin natin tapos tuloy-tuloy para marinig niyo kung ilagay niyo sa comment section. Dapat ba nakasuhan itong rapper na ito ng inciting to sedition? Sarap lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. Speaking of balakid, di ba pares kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak? Kaakontra nyo sa tukhang, ayan yung presidente nyo, bangag.
Binibigay naman daw kasi yung gusto nyo. Puta, kumukontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta, mapapadroga din ako. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan. Tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Grabe naman yan. Oo, isusunugin yung loob lang naman. Hindi naman yung labas. Oo, pero, well, lagay nyo dyan sa comment section kung sa tingin ninyo, rebellion at inciting to sedition yung sinabi nung tao. Pwede na yung sinabi niya, inciting to burning the Malacanang. Pwede. Pero if you're gonna look at the whole context and if you're gonna look at the whole, kung panonoorin mo yung buong flip-top battle na yan, you just made it controversial. Mag-garner lang yan ng sobrang dami ng kasi ang magiging alibay lang naman nitong sasampahan ng kaso dito is, sir, ano man lang yun, di man totoo yun, laro-laro man lang yun. Ay, hindi pwedeng laro yan. Kailangan maging responsable ka. Paano, putang ina, kailan ka pa pwedeng maging responsable sa flip-top? Walang responsable dyan. Dyan sa flip-top, siraan ng buhay dyan. Putang ina. Kailan ka nakanood ng flip-top na pwedeng magsabi ng magandang bagay sa isa't isa? Puro pangit na bagay ang lalabas sa bibig ng mga tao dyan dahil dyan sumikat dyan. Nang tinapay, pwede bang mag-flip-top ng ako magsasabi ko ng magandang bagay sa'yo, tapos ikaw magsasabi ka ng magandang bagay sa akin? Putang ina, hindi battle yun. Putang ina, ano na yun? Friendship na yun, hindi na yun battle. Mayroon bang battle na magkaibigan na nagbabatian? Kaya nga battle, mag-aaway, magkakaaway sila. Iba yung opinion ng isa, parang debate yan. Parang debate yan. Di ba pag nag-debate naman kayo, hindi naman yun ang personal na hindi naman yun ang personal na yung stand mo O minsan sa debate, magbubunutan kayo dyan O ito, ang topic ng debate natin. Kung talagang magaling kayong debater, ikaw dito, ikaw dito. O kahit naman hindi mo 40 yon, aaralin mo yon para i-defend mo yung stand mo kung saan ka napunta. Kung halimbawa nagbunutan kayo, napunta ka sa kaliwa, o i-defend mo yung kaliwa. Sa ayaw at sa gusto mo, dahil nga magaling kang debater, parang pag abogado rin, di ba? Kung abogado ka, minsan naman yung kliyente mo, hindi mo naman pwedeng piliin O katulad ni Sal Panelo, lumapit sa kanyang maging abogado siya ng mga ampatuan, yung nagpalibing ng buhay doon sa mga media sa saan ba yun? Sa Mindanao. Hindi ba? So, kahit ayaw niya sa mga ampatuan, pero dahil the ampatuans are paying good, and because trabaho ko yan, i-defend ko yun sila kahit ayaw ko sa kanila. I have to defend it because it's my job. Ganon din yung flip-top battle na yan. Syempre, ikaw ito. Mag-aaway kayo, kailangan malupit ang mga bitawan nyo kasi for the views yan. Ang daming nanonood, kailangan pasayahin natin yung mga nanonood, kailangan panalo yung mga nagbayad ng ticket. Tanginan yan. Tapos, ikaw sensitibo ka? Di sana hindi ka nanood. Kasi yung flip-top battle na yan, after 1-2 years, makakalimutan na yan kasi may mga panibagong mga flip-top battle na malalakas din. Na panonoorin. Maniwala kayo. Para sa akin, maybe the words na ginamit doon is in a setting na seryoso. Pwedeng pwedeng napakadelikado ng mga ginamit na salita. But the setting is battle at ang setting is for entertainment purposes. Di ba? Halimbawa, stand-up comedian yan. Putang ina, trabaho niyan magpatawa at gagamit yan ng mga reference na matatawa ka. Nakita mo yung mga tao nagtawanan, nagsigawan, di ba? So ngayon, ganito gawin natin. Maganda, ayusin ninyo yung pag-handle ninyo ng problema ng Pilipinas ng gobyerno para maging maayos ang Pilipinas. Hindi kayo nagagamit as reference dyan sa mga flip-top battle. Alam nyo ba? Kasi Pangulong Duterte, ilang beses na rin binaboy dyan sa mga flip-top battle na yan. Nagdemanda ba si Pangulo? Finailan ba ni Pangulo ng inciting to sedition yung mga yan? Hindi man. Di ba? Hindi naman. Masyado kayo maaarte. Walang hiya kayo. Kaya nga dito, sabi nga, yung freedom of expression, wala na.